Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating puso at sa ating pananaw tungkol sa mga sakripisyo. Sinasabi nila, ang bawat pangarap ay may katumbas na halaga. Ngunit paano kung ang presyong hinihingi ng tadhana ay hindi na kayang bayaran ng salapi? Paano kung ang tanging paraan para mailigtas ang iyong pamilya ay ang isuko ang isang bagay na hindi kailanman dapat ipagbili? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Alona. Nanginginig ang mga kamay ni Alona habang hawak ang telepono. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ay tila mga bubog na sumusugat sa kanyang pandinig. Alona, kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Humahagulgol na, sabi ni Dalisay, ang kanyang matalik na kaibigan. Sa likuran nito, dinig na dinig niya ang matinis na boses ng kanyang tita Marisol. Isang boses na sanay na siyang magbigay ng sisi at panunumbat. Kasalanan mo to. Kung nagbabayad lang sana kayo sa oras, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ng tiyahin niya. Hindi na makasagot si Alona. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay tumango-tango na parang may kaharap bago niya ibinaba ang tawag. Napasandal siya sa pader ng kanilang maliit at masikip na kusina. Ang mundo niya ay tila umikot at gumuho sa isang iglap. Ang kanyang ina, ang ilaw ng kanyang buhay, ang kaisa-isang taong nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon sa bawat araw. Napatingin siya sa mesang kawayan sa kanyang harapan. Doon, nakatambak ang mga resibo mula sa ospital at mga listahan ng gamot na kasing haba ng kanyang mga pangarap. Ang bawat piraso ng papel ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Siya ang panganay. Siya ang inaasahan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang maibigay. Ubos na siya. Isang pamphlet sa ibabaw ng mesa, ang tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya. Work abroad, Dubai awaits! Ilang linggo na itong inaalok sa kanya, ngunit lagi niya itong isinasantabi. Ang iwan ng kanyang may sakit na ina ay isang bagay na hindi niya kayang isipin. Ngunit ngayon, ang bagay na kinatatakutan niya ay siya na ring tanging pag-asa niya. Hindi na siya nag-isip pa. Sa isang kisap mata, nagpasya siya. Kinabukasan, naroon na siya sa maliit na opisina ng isang recruitment agency sa Maynila. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay nanunuot sa hangin. Hinarap niya ang isang ahente na walang emosyong inilatag ang isang makapal na kontrata sa kanyang harapan. 2 years contract as a private caregiver for a wealthy client in Dubai. Sabi ng lalaki na hindi man lang nag-abalang mag-angat ng tingin. Your salary is more than enough to solve your problems. Just sign here. Hindi binasa ni Alona ang mga nakasulat sa pinong letra. Ang mga mata niya ay nakapako lamang sa numerong nakasaad doon. Isang halaga na hindi niya kikitain sa Pilipinas kahit magtrabaho pa siya ng 10 taon. Ito na iyon. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang ballpen. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, pakiramdam niya ay isinusuko niya ang isang piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit para sa kanyang ina, gagawin niya ang lahat. Ang huling araw niya sa Pilipinas ay ginugol niya sa tabi ng higaan ng kanyang ina sa pampublikong ospital. Hinawakan niya ang payat at malamig na kamay nito. Pilit na ngumingiti kahit na ang kanyang puso ay dinudurog. Inay, aalis po muna ako. Bulong niya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pero saglit lang po ito. Pangako, pagbalik ko, magaling na kayo. Ibili ko kayo ng malaking bahay, yung hindi na natin kailangang mag-alala sa baha. Ngumiti ang kanyang ina. Isang matamis ngunit nanghihinang ng ngiti. Mag-iingat ka roon, anak. Huwag mo pababayaan ang sarili mo.
Ikaw ang pinakamahalagang yaman ko. Ang mga salitang iyon ang naging baon ni Alona sa kanyang pag-alis. Iyon din ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan habang nakasakay siya sa eroplanong magdadala sa kanya sa isang banyagang lupain. Pagkalipas ng ilang oras, bumungad sa kanya ang nakakasilaw na mga ilaw ng Dubai. Ngunit ang ganda nito ay hindi man lang tumagos sa bigat na kanyang nararamdaman. Isang itim na sasakyan ang sumundo sa kanya sa airport at nagdala sa kanya sa isang lugar na tila kinuha mula sa isang pelikula. Isang dambuhalang mansyon ang bumungad sa kanya, napapalibutan ng matataas na pader, the Valerio Estate. Ito na ang magiging mundo niya sa susunod na 2 taon. Nang bumukas ang malaki at mabigat na pinto, gawa sa Nara, isang matandang mayordoma ang sumalubong sa kanya na may seryosong mukha. Walang-walang ngiti, walang mainit na pagbati. Tanging ang utos na, sumunod ka sa akin. Pumasok si Alona sa loob at ang kanyang mga paa ay tila lumubog sa malambot na karpet. Ang sahig na gawa sa marmol ay kasing lamig ng yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Tila walang buhay na naninirahan dito maliban sa mga mamahaling muebles. Habang naglalakad siya, lumingon siya sa kanyang likuran. Nakikita niya ang dahan-dahang pagsara ng malaking pinto. Kasabay ng malakas na pagbagsak nito ay ang pakiramdam na tila isinara na rin ang pinto sa dati niyang buhay. Nagsimula na ang kanyang bagong kabanata. Ngunit sa pagpasok niya sa gintong hawlang iyon, hindi niya alam na ang presyo ng pangarap na kanyang hinahabol ay mas mahal pa kaysa sa inaakala niya. Dinala ng mayordoma si Alona sa isang malawak na silid-aklatan na ang mga estante ay abot hanggang sa kisame. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay nangingibabaw sa hangin. Sa gitna ng silid, sa harap ng isang malaking bintanang salamin na tanaw ang disyerto, ay may isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Nakatalikod ito sa kanya. Ang anyo nito ay isang madilim na anino laban sa maningning na liwanag ng papalubog na araw. Mr. Valerio, narito na po ang bagong caregiver. Magalang na sabi ng mayordoma bago tahimik na umalis at isinara ang pinto, na nag-iwan ng isang nakakabiinging katahimikan. Nanatiling nakatayo si Alona. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naghintay siya ng ilang sandali. Ang lalaki ay hindi pa rin kumikibo. Tila isang estatwang bato na nakamasid sa walang katapusang buhangin sa labas. Magandang hapon po, sir. Halos pabulong na sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay tila nilamon ng malawak na silid. Wala pa ring sagot. Sa halip, dahan-dahang umikot ang wheelchair. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alona ang mukha ni Liam Valerio. Mayroon itong matangos na ilong at matalim na panga. Mga katangiang maaaring maging napakakisig kung hindi lamang nababalot ng kapaguran at kapaitan. Ang kanyang mga mata, malalim at walang anumang emosyon, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa lamang siyang bagay na sinusuri. So, you're the new one, sabi ni Liam. Ang boses niya ay malamig at walang kabuhay-buhay. Let's see how long you last. Hindi nakakibo si Alona. Pakiramdam niya ay hindi siya isang tao sa paningin nito, kundi isang numero lamang sa isang mahabang listahan. Iginulong ni Liam ang kanyang wheelchair palapit sa isang maliit na mesa. Kumuha siya ng isang pluma, isang mamahaling fountain pen na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos ay tila sinadya niyang ibagsak ito sa sahig. Gumulong ito at huminto malapit sa paanan ni Alona. Sunod, kumuha si Liam ng isang makapal na rolyo ng pera mula sa kanyang bulsa, nagbunot ng ilang pirasong dolyar at inihagis ito sa sahig. Sa tabi ng pluma, ang mga papel na yon ay tila nang iinsulto sa kinang ng marmol na sahig. Pick it up, utos ni Liam. Ang tingin niya ay nanatiling malamig at mapanuri. Napakunot ang noo ni Alona.
Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito bahagi ng trabahong pinirmahan niya. Ngunit naalala niya ang kanyang ina, ang mga bayarin sa ospital, ang mga pangako niya. Kaya't huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang orgulyo, at dahan-dahang yumuko. Pinulot niya ang pluma, ngunit ang pera ay hindi niya ginalaw. Tumayo siya ng tuwid at dahan-dahang inilapag ang pluma pabalik sa mesa. Tiningnan niya si Liam ng diretso sa mga mata. Trabaho ko pong alagaan kayo. Ginoo, mahinahon ngunit may diin niyang sabi. Kasama na po doon ang pag-abot ng mga bagay na hindi ninyo maabot. Pero hindi po ako pulubi. Hindi ko kailangan ng limos ninyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alona ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Liam. Isang saglit na pagkagulat ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling naging malamig na parang yelo. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Interesting, sabi lang nito, bago muling itinalikod ang kanyang wheelchair at humarap sa bintana. You may go. Iyon na iyon. Iyon ang kanilang unang pag-uusap. Lumabas si Alona sa silid na yon na may bigat sa dibdib. Ito ba ang taong aalagaan niya sa loob ng 2 taon? Isang taong ang tanging kasiyahan ay ang manghamak ng kapwa? Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok sa kanyang pasensya. Si Liam ay bihirang magsalita. Kapag nagsalita naman ito, puro utos o pangiinsulto. Ngunit ginawa ni Alona ang kanyang trabaho nang walang reklamo. Tiniyak niyang naiinom nito ang mga gamot sa tamang oras, naihahanda ang pagkain nito at natutulungan sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa gabi, kapag mag-isa na lamang siya sa kanyang maliit ngunit malinis na silid, doon niya inilalabas ang lahat. Titingnan niya ang litrato ng kanyang ina sa kanyang telepono at hahagulgol ng tahimik. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa isang gintong hawla. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit para kay Alona, ito ay isang disyerto ng kalungkutan. Isang gabi, pagkatapos niyang tawagan si Dalisay para kumustahin ang kalagayan ng kanyang ina, sinubukan niyang magpanggap na malakas. Okay lang ako dito, Say. Huwag kayong mag-alala. Sabi niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ngunit pagkababa niya ng telepono, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang pangungulila at pag-aalala ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Habang umiiyak siya ng tahimik, biglang tumunog ang intercom sa kanyang silid. Boses ni Liam ang narinig niya, malamig at naguutos. Come to my room. Now. Nagpunas ng luha si Alona at dali-daling nag-ayos ng sarili. Kinakabahan siyang pumasok sa silid ng amo. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa malayo. Is there anything you need, sir? Tanong ni Alona. Hindi siya nilingon ni Liam, na natili itong nakatingin sa labas. Every night, instead of going back to your room, you will stay here and talk to me. Sabi ni Liam, ang boses ay walang kaemo-emosyon. I'm tired of the silence. Natahimik si Alona, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Of course. Pagpapatuloy ni Liam, sa wakas ay lumingon ito sa kanya at sa mga mata nito ay mayroong isang mapanuksong kislap. I will pay you for your time. An extra $500 for every night you stay. Natigilan si Alona. Ang mga salitang yon ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi ito isang simpleng pakiusap. Ito ay isang alok, isang transaksyon. Muli, sinusubukan nitong bilhin ang kanyang oras, ang kanyang presensya. At sa pagkakataong ito, naramdaman niyang ang binibili nito ay higit pa roon. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Alona. Sandali siyang natigilan. Pilit na pinoproseso ang mga salitang binitiwan ni Liam. $500 bawat gabi. Ang halaga ay sapat na para mabayaran ang paunang bayad
sa operasyon ng kanyang ina sa loob lamang ng ilang linggo. Ang alok ay isang napakatamis na lason, isang tukso na nakabalot sa pinakamatinding insulto. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang pagod at pangungulila na kanina lang ay bumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na galit. Hindi galit na maingay, kundi isang tahimik at matatag na galit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim at itinuwid ang kanyang likod. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng isang kawawang babaeng umiiyak sa kanyang silid. Ang humarap kay Liam ngayon ay isang babaeng may paninindigan. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ginoo. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi maikakaila. Nandito po ako para maging tagapag-alaga ninyo. Iyon po ang pinirmahan ko sa kontrata. Aalagaan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Pero ang dignidad ko po ay hindi kasama sa trabahong ito. Idinugtong niya, bawat salita ay may diin. Ang karangalan ko po ay hindi ipinagbibili. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liam. Hindi ito isang tawa ng kagalakan, kundi isang tawa ng pangungutya. Tila ba nakarinig siya ng isang napaka-inosenteng biro? Dignidad? Karangalan? Tanong niya. Dahan-dahang iginugulong ang kanyang wheelchair palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nang uusig. Bata ka pa, Miss Salazar. Marami ka pang hindi alam sa mundo. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo. Ang katapatan, ang pagmamahal. Kahit ang sinasabi mong dignidad, ang kailangan mo lang ay mahanap ang tamang halaga. Umiling si Alona. Nagkakamali po kayo. Talaga ba? Hamon ni Liam. Ang ngisi sa kanyang labi ay lalong lumawak. Tingnan natin. Sabi nila, kahit ang pinakamatapat na aso ay susunod sa kamay na may mas maraming pagkain, lahat tayo ay may kahinaan. At ang kahinaan mo. Tumigil siya at tiningnan si Alona mula ulo hanggang paa. Ay ang pamilya mo sa Pilipinas. Darating ang araw, ikaw mismo ang lalapit sa akin at magmamakaawa na bilhin ko ang dignidad mo. Tandaan mo yan. Pagkasabi niyon, itinalikod na niya ang kanyang wheelchair. Makaaalis ka na. Hindi na sumagot si Alona. Walang saysay na makipagtalo pa. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid. Ang mga salita ni Liam ay tila mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Pagdating sa kanyang silid, hindi siya mapakali. Ang pakiramdam na nakakulong ay mas matindi pa kaysa dati. Kailangan niyang makaalis. Ngayon din, hindi niya kayang manatili sa isang bahay kasama ang isang taong tingin sa kanya ay isang bagay na maaring bilhin. Ang pasaporte niya. Iyon ang kailangan niya. Naalala niya na kinuha ito ng ahente sa airport para daw sa safekeeping. Siguradong nasa opisina ng mansyon. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at sumilip sa pasilyo. Tahimik, walang katao-tao. Gamit ang liwanag mula sa mga bintana, maingat siyang naglakad. Ang bawat yabag niya ay halos walang tunog sa makapal na karpet. Nakarating siya sa isang silid na sa tingin niya ay ang opisina. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalak. Sinubukan niyang hanapin ang susi sa ilalim ng carpet o sa ibabaw ng hamba ng pinto tulad ng napapanood niya sa mga pelikula. Ngunit wala. Ang mansyon ay tila isang kuta na walang labasan. Bumalik siya sa kanyang silid na talunan. Ang katotohanan ay malinaw na parang sikat ng araw. Bihag siya rito. Wala siyang pera, wala siyang pasaporte, wala siyang kakilala, wala siyang matatatakbuhan. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang lakas ay tila tuluyang nawala sa kanyang katawan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan muli ang litrato ng kanyang ina. Ang matamis na ngiti nito ay tila isang sundang na lalong sumugat sa kanyang puso. Inay,
Patawad! Bulong niya sa hangin. Hindi ko po yata kaya ito. At doon, sa katahimikan ng kanyang silid, tahimik siyang umiyak. Hindi hagulgol, kundi mga patak ng luha ng isang taong lubos na nawawalan ng pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang tunog ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Pangalan ni Tita Marisol ang lumabas sa screen. Nanginginig niyang sinagot ito. Alona, Alona, yung mga pinagkakautangan natin. Ang boses ng kanyang tiyahin ay halos histerikal, puno ng takot. Sa likuran, dinig niya ang mga sigawan at kalabog. Nandito sila sa bahay. Sinisira nila ang mga gamit. Sabi nila, kung hindi tayo makapagbayad sa loob ng 1 linggo, susunugin daw nila ang bahay. Alona, anong gagawin natin? Natigilan si Alona. Ang telepono ay halos mabitawan niya. Ang mga pader ng kanyang silid ay tila gumuho at bumagsak sa kanya. Ang banta ni Liam, kanina lang ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lahat ng bagay ay may presyo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alona na ang presyo ng kaligtasan ng kanyang pamilya ay kararating lang. At ito ay isang presyong susubok sa lahat ng natitira sa kanyang pagkatao. Sa kabilang dulo ng mansyon, sa karimlan ng kanyang silid, isang sigaw, ang pilit na kumakawala sa lalamunan ni Liam. Ngunit walang tunog na lumalabas. Pawis na pawis siyang nagising mula sa isang pamilyar na bangungot. Ang imahe ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Si Cassandra, ang kanyang dating kasintahan, nakatayo sa ilalim ng ulan, tumatawa habang ipinapakita sa kanya ang isang kumikinang na singsing sa daliri. Singsing na hindi galing sa kanya. Ang mga salita nito ay tila nagbabalik, tumatagos sa kanyang utak. Hindi ikaw ang pinili ko, Liam. Ang pinili ko ay ang seguridad. Hindi ka na isang magandang puhunan. Puhunan. Investment. Napahilamos si Liam sa kanyang mukha. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Isang lason na patuloy na kumakalat sa kanyang kaluluwa. Mas malala pa sa sakit na unti-unting tumutupok sa kanyang katawan. Iyon ang araw na natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig at katapatan ay mga kalakal lamang at siya, na may sakit at may taning na ang buhay, ay isa ng bangkaroteng produkto. Dahil sa hindi na makatulog, iginulong niya ang kanyang wheelchair patungo sa isang malaking monitor sa pader. Ito ang kanyang mata sa buong mansyon. Isang pindot lang at nakita niya ang lahat. Nakita niya ang bawat sulok, bawat anino. Isa-isa niyang tiningnan ang mga kamera hanggang sa huminto siya sa isang view, ang pasilyo sa labas ng silid ni Alona. Nakita niya ito. Nakita niya ang dalaga na nakasandal sa pader. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Nakita niya ang paraan ng pagtakip nito sa kanyang bibig upang pigilan ang paghikbi. Isang pamilyar na tanawin. Isang tanawin ng pagkatalo. Isang bahagi niya ay nakaramdam ng isang maitim na kasiyahan. Heto na, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Ito na ang simula ng pagguho. Sabi ko na nga ba, lahat sila ay pare-pareho. Ngunit habang pinapanood niya ito, may ibang bagay siyang naramdaman. Isang bagay na nakakainis at hindi niya maintindihan. Isang kakarampot na awa. Hindi. Imposible. Marahil ay inis lang dahil ang pag-iyak nito ay isang paalala ng kahinaan ng tao. Mula sa kamera, kitang-kita niya nang buksan ni Alona ang pinto ng kanyang silid. Sa loob, sa halip na humiga at magpatuloy sa pag-iyak, lumuhod ito sa sahig sa tabi ng kama. Nakatikom ang mga palad. Nagdarasal. Lalong nainis si Liam. Pananampalataya. Isa na namang bagay na para sa kanya ay para sa mga mahihina. Isinara niya ang monitor. Kailangan na niyang tapusin ito. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na tama siya. Na ang pader ng paninindigan ng babaeng ito
ay guguhurin sa tamang presyon at tamang halaga. Pinindot niya ang intercom na nag-uugnay sa silid nito. Miss Salazar, my office, 5 minutes. Ang utos ay maikli at walang anumang bakas ng emosyon. Samamantala, sa kanyang silid, halos mapatalon sa gulat si Alona. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pilit na inayos ang sarili. Ano na naman kaya ang kailangan nito sa gitna ng gabi? Puno ng pangamba ang kanyang dibdib, ngunit wala siyang magawa kundi ang sumunod. Pagpasok niya sa opisina, ang parehong silid kung saan una silang nagkita, naabutan niya si Liam na nakaharap muli sa bintanang salamin. Tila binibilang ang mga bituin sa disyerto. Ang lamig na aura nito ay agad niyang naramdaman na parang pumapasok siya sa isang nagyayelong kuweba. Sir? Tawag niya. Ang boses niya ay nanginginig pa rin dahil sa pag-iyak. Dahan-dahan itong lumingon. Sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay tila mas matalim, mas mapanuri. Tiningnan nito ang namumugto niyang mga mata at ang bakas ng mga tuyong luha sa kanyang pisngi. At sa halip na magpakita ng awa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liam. Mukhang may problema ka, sabi nito. Hindi iyon isang tanong, kundi isang pahayag, puno ng panunokso. Isang problemang sa tingin ko ay may kinalaman sa pera at sa iyong pamilya. Hindi umimik si Alona, hinayaan lang niya itong magsalita. Alam niyang ito ang huling barahan nito, ang huling panunokso. I will make you a new offer. Pagpapatuloy ni Liam, ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. Isang alok na hindi mo matatanggihan sa kalagayan mo ngayon. Iginulong nito ang wheelchair palapit sa kanya, hanggang sa halos isang dipa na lang ang kanilang pagitan. Ang presensya nito ay tila isang anino na gustong lumamon sa kanya, gustong buraan ang kanyang pagkatao. Bayaran ko ang lahat ng utang ng pamilya mo, sabi ni Liam. Binibigkas ang bawat salita ng may diin at kasiguraduhan. Bawat sentimo, ang bayarin sa ospital, ang mga pautang, lahat. Sisiguraduhin kong hindi na sila guguluhin pa ni numan. Makakabili ka ng bahay, magagamot ang iyong ina, maliligtas ang lahat ng mahal mo. Napasinghap si Alona. Ang mga salitang yon ay ang musika na pinakamatagal na niyang gustong marinig. Iyon ang kaligtasan. Iyon ang katapusan ng lahat ng kanyang mga problema. Ang mga imahe ng kanyang ina na malakas, ng kanilang bahay na ligtas, ay tila isang nagliliwanag na pangarap sa gitna ng kanyang bangungot. Ano? Ano po ang kapalit? Nanginginig niyang tanong, kahit na alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng buhangin. Ngumiti si Liam, isang nangiting tagumpay, puno ng matinding pagmamalaki. Simple lang, sa isang kondisyon, maging akin ka. Tuluyan. Ang mga salitang yon ay hindi malinaw, ngunit sapat na para maintindihan ni Alona ang ibig sabihin. Hindi na lang ito usapan ng pakikipagkwentuhan sa gabi. Hindi na lang ito pagiging yaya. Ito ay isang pag-aari, isang pagsuko. Ang huling piraso ng kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pagkatao. Iyon ang hinihingi nito. Nakita ni Alona ang lahat sa isang iglap. Ang mukha ng kanyang ina na gumagaling. Ang bagong bahay na ipinangako niya. Ang katahimikan ng buhay na walang utang. Ang lahat ng yon ay nasa abot kamay na niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay isuko ang huling piraso ng kanyang sarili na hindi pa nabibili. Ngunit kasabay niyon, nakita rin niya ang sarili niya sa salamin. Isang babaeng walang mukha, isang manikang pag-aari ng isang taong hindi man lang siya iginagalang bilang tao. Isang babaeng ipinagbili ang kanyang kaluluwa. Ang paalala ng kanyang ina na ikaw ang pinakamahalagang yaman ko ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Umiling-iling siya, una ay marahan, pagkatapos ay may higit na diin,
Tiningnan niya si Liam. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagtutol, ng matinding paninindigan. Hindi ko po kaya, halos pabulong niyang sabi. Ang boses niya ay basag, ngunit may tigas. Sa kabila ng lahat ng desperasyon, may isang bagay sa loob niya na sumisigaw, na nagsasabing huwag. Patawad po, pero hindi ko po kaya. Nawala ang nangiti sa mukha ni Liam. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagtataka na agad ding naging isang malamig na galit. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Alona ay isang sampal, isang personal na insulto sa kapangyarihan na akala niya ay taglay niya. Isang kahangalan, mariinim niyang sabi. Ang boses ay puno ng pangungutya. Babalik ka rin sa akin. At sa pagbalik mo, doble na ang presyo. Makakaalis ka na. Parang robot na tumalikod si Alona at lumabas ng silid. Pagdating sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at napasandal dito. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang puso ay naghahalo ang galit, sakit at takot. Ginawa ba niya ang tamang desisyon? Ipinaglaban niya ang kanyang dignidad. Ngunit ano ang kapalit? Ang kapahamakan ng kanyang pamilya? Ang mga salita ng kanyang tita Marisol ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasalanan mo to. Habang nalulunod siya sa kanyang pagsisisi, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Ang tunog ng notification ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Isang mensahe mula kay Dalisay, ngunit hindi ito text. Isa itong voice message. Nanginginig niyang pinindot ang play. Una, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Dalisay. Alona Bes, pinipilit niya akong ipaabot to sa'yo. Gusto ka lang daw niyang makausap. Bilisan mo, parang nahihirapan na siya. At pagkatapos, narinig niya ang isang boses na parehong nagbigay sa kanya ng lakas at tuluyan ng dumurog sa kanyang puso. Mahina ito, hirap huminga, ngunit puno ng pagmamahal. Anak, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Miss na kita. Ang boses ng kanyang ina. Kasabay niyon, isang malalim na tunog ng pag-ubo ang narinig niya sa background na tila nagpapahiwatig na hindi na ito makahinga. Ang telepono ay halos mabitawan niya. Ang mga luha ay umaagos ng walang humpay at ang kanyang puso ay tila dinudurog. Ito na. Ito ang takot na ayaw niyang kaharapin. Ang boses ng kanyang ina. Ang malalim na ubo. Ang kawalang pag-asa sa boses ni Dalisay. Ang lahat ng yon ay parang suntok sa dibdib ni Alona. Bumabali sa huling pader ng kanyang pagpipigil. Napakuyom siya ng kamao. Hindi na niya kayang manatiling walang kibo. Ang dignidad ay walang saysay kung ang kapalit ay ang buhay ng kanyang ina. Ang lahat ng pag-asa niya ay tila naglaho. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang ideya ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Isang kakaibang ideya na tila isang huling hiyaw ng kanyang kaluluwa para makahanap ng paraan na hindi tuluyang susuko ang kanyang sarili. Kung nais ni Liam na bilhin ang isang bahagi niya, hahayaan niya, ngunit hindi ang bahagi na iniisip nito. Sa halip na umiyak, tumayo si Alona. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa kabila ng namumugto niyang mga mata at nanginginig pa ring mga tuhod, may isang matinding determinasyon na nagningas sa kanyang kalooban. Ito ang huling barahan niya. Ito ang huling pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim at mabilis na lumabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, ngunit may direksyon. Dumiretso siya sa opisina ni Liam. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi na siya kumatok,
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya si Liam na nakaupo sa kanyang upuan, nakatingin sa kung saan. Walang emosyon ang mukha nito. Tila ba walang nangyari? Ginoo, sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng matinding emosyon. Lumingon si Liam. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang ekspresyon. Nandito ka na naman? Sabi nito. Ang boses ay puno ng pangungutya. Handa ka na bang tanggapin ang alok ko? Magkano na ngayon ang presyo ng iyong dignidad? Hindi sumagot si Alona sa panunukso nito. Sa halip lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Liam. Sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang pagiging hamak. Ang nakita niya ay isang sugatan at nag-iisa na kaluluwa. Tinatanggap ko ang alok ninyo, Ginoo, sabi ni Alona. Bawat salita ay maliwanag at may diin. Ang lahat ng inyong yaman, pagkatapos ng inyong pagpanaw, sa isang kondisyon. Napakunot ang noo ni Liam. Hindi niya inaasahan ito. Kondisyon? Sabi nito. May pagtataka sa boses. Wala kang posisyon para magbigay ng kondisyon. Ikaw ang nangangailangan. Tama po, sagot ni Alona. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Nangangailangan po ako. Ngunit kung sa tingin ninyo ay kaya ninyong bilhin ang lahat ng bagay, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Mayroon din akong maiaalok. Dahan-dahan, lumuhod si Alona sa harapan ni Liam, hindi bilang isang tanda ng pagsuko, kundi bilang tanda ng kanyang paninindigan at kakayahan para makipag-ugnayan. Ginoo Liam, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tinitigan ang mga mata ni Liam na tila sinusubukan nitong basahin ang bawat emosyon. Hindi ko po ipagbibili ang aking katawan, hindi ko po ipagbibili ang aking karangalan, ngunit handa po akong ibigay sa inyo ang aking oras, ang aking tainga, ang aking pag-unawa. Handa po akong ibigay sa inyo ang bahagi ng aking kaluluwa. Nagulat si Liam. Ang kanyang ekspresyon ay naging blanko. Hindi niya maintindihan. Bawat araw, pagpapatuloy ni Alona. Mula ngayon hanggang sa huling araw ninyo, ako po ay mananatili sa tabi ninyo. Aalagaan ko kayo bilang isang anak sa kanyang magulang. Ngunit sa bawat gabi, hihingi ako ng isang kwento mula sa inyo. Isang tunay na kwento, isang alaala, isang sakit, isang saya. Ibabahagi ninyo sa akin ang inyong buhay. Hahayaan ninyo akong pakinggan ang inyong puso. Bilhin ninyo ang oras ko, Ginoo. Bilhin ninyo ang aking pag-unawa. Bilhin ninyo ang koneksyon. Katawan ko laban sa kaluluwa mo, Ginoo. Hindi ang katawan ko para sa katawan mo. Iyon po ang kondisyon ko. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga salita ni Alona ay tila umaling-awngaw sa mga dingding, nag-iiwan ng isang bagong kahulugan sa bawat sulok. Si Liam ay natigilan. Ang kanyang matalim na panga ay tila lumuwag. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagdududa at paghamak kanina lamang, ay biglang nagpakita ng isang pahiwatig ng pagtataka at marahil isang bahagyang interes. Hindi pa niya kailanman narinig ang ganitong alok. Hindi pa niya kailanman naisip na mayroon pang ibang paraan. Palagi niyang inakala na ang lahat ay tungkol sa pisikal, sa tangible, sa nabibili. Ngayon, may isang babaeng nag-aalok sa kanya ng isang bagay na hindi niya akalaing posibleng bilhin. Isang koneksyon sa tao. Tinitigan siya ni Liam ng matagal. Sinusuri kung may halong daya. Ngunit ang nakita niya lamang sa mga mata ni Alona ay ang matinding kalungkutan, ang pagod, at ang isang hindi matitinag na paninindigan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang bahagyang tango ang lumabas kay Liam. Isang halos hindi mahahalata na paggalaw. Sige, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Ang salitang yon ay hindi isang tanda ng pagsuko,
kundi isang tanda ng isang kakaibang pagtanggap. Sige, papayag ako. Hindi makapaniwala si Alona. Mabilis siyang tumayo. Ang matining tensyon sa kanilang pagitan ay unti-unting lumuwag, napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ito na. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mailigtas ang kanyang pamilya nang hindi tuluyang nawawala ang kanyang sarili. Kung gayon, sabi ni Alona, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa emosyon. Anong kwento ang gusto ninyong ibahagi ngayong gabi, Gino o Liam? Nagulat si Liam. Hindi niya inaasahan na sisimulan kaagad ni Alona ang kontrata nila. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang kakaibang kislap ang lumabas sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang kislap ng pangungutya, kundi isang kislap ng paggunita, ng pagdududa, at ng isang bagong bagay, marahil isang pahiwatig ng pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga. Sige, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nag-aalangan pa. Nais kong marinig mo ang kwento ng isang batang lalaki na ang kanyang ama ay nagsabi sa kanya na ang pag-ibig ay isang talunang pamumuhunan. Isang kwento tungkol sa kung paano ang pera ang tanging totoo. Iyon ang simula ng kanilang kakaibang kasunduan. Isang transaksyon na hindi lang pera ang ipinagpapalit. Sa halip na ipagbili ang kanyang katawan, binigyan ni Alona si Liam ng pagkakataon na ipagbili ang kanyang kalungkutan, ang kanyang kapaitan, ang kanyang mga alaala. At sa proseso, pareho silang magsisimula sa isang paglalakbay na hindi nila inasahan. Nagsimula ang kanilang kakaibang kasunduan sa isang serye ng mga kwentong tila mga piraso ng yelo, malamig, matatalim, at puno ng pagkalkula. Sa unang gabi, isinalaysay ni Liam ang tungkol sa kanyang ama, isang negosyanteng pinaniniwalaan na ang tanging sukatan ng tagumpay ay ang dami ng pera sa bangko. Ang pag-ibig, Alona, sabi ni Liam, ang boses niya ay walang emosyon, ay isang pagkagambala lamang, isang liability. Ang tanging matatag ay ang yaman na hawak mo sa iyong kamay. Nakinig si Alona ng tahimik. Ang kanyang muka ay walang anumang paghatol. Ngunit sa tuwing matatapos si Liam, laging may tanong si Alona. Kung ang lahat ng yon ay nagbigay sa inyo ng yaman, Ginoo Liam, tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa malaking bintana. Nagbigay din ba yun sa inyo ng kapayapaan? Nagbigay ba yun sa inyo ng tunay na kaligayahan? Titingnan lang siya ni Liam ng matagal. Ang mga mata nito ay tila naghahanap ng panloloko. Ngunit ang nakita niya lang ay ang sinseridad sa mga mata ng dalaga. Hindi niya sinagot ang tanong, ngunit sa mga sumunod na gabi, napansin ni Alona ang unti-unting pagbabago. Mula sa mga kwento tungkol sa mga malalaking transaksyon sa negosyo, nagsimula si Liam na magbahagi ng mga detalye tungkol sa mga hamon na kanyang pinagdaanan sa pagbuo ng kanyang imperyo. Ang mga walang tulog na gabi, ang mga sakripisyo, ang kawalan ng pagkakataon para magkaroon ng normal na buhay. Isang araw, habang tinutulungan ni Alona si Liam sa kanyang mga gamot, napansin niya ang isang lumang litrato sa bedside table. Isang litrato ng isang bata, marahil ay 8 taong gulang, na nakangiti ng malapad, hawak ang isang laruan. Sino po ito? Tanong niya habang inaabot ang litrato. Nagulat si Liam. Agad nitong inabot ang litrato at ibinalik sa kanyang mesa. Tila ayaw nitong makita ni Alona ang nilalaman nito. Wala ka na doon, malamig niyang sabi. Ngunit kinabukasan, sa kanilang sesyon ng kwentuhan, nagsimula si Liam sa isang kwentong hindi niya inasahan. Noong bata ako, mahilig akong mangolekta ng mga laruan. Simula niya, ang boses niya ay mas malambot kaysa dati. Lagi akong nag-iisa, kaya ang mga laruan ang naging mga kaibigan ko. Hindi ito ang Liam na sanay niyang makita. Ito ay isang Liam na mas bata, mas inosente, at mas sugatan.
Sa bawat kwento, unti-unting nagpapakita ang isang layer ng kanyang pagkatao. Nalaman niya ang pagmamahal nito sa mga lumang libro. Ang pangarap nito na maging isang aarkitekto bago maging negosyante. Ang pagiging tapat nito sa iilan niyang kaibigan noon. Naramdaman ni Alona ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa. At kasabay niyon, isang kakaibang koneksyon. Hindi na siya isang tagapag-alaga lamang. Nagsisimula na siyang maging tagapakinig ng isang kaluluwang matagal nang nag-iisa. Upang subukan si Liam, isang araw ay sinadya ni Alona na magluto ng adobo. Ang paborito niyang ulam. Ang amoy ay kumalat sa buong mansyon. Isang kakaibang halimuyak sa isang lugar na sanay sa mga banyagang pagkain. Ano yan? Tanong ni Liam nang ipasok niya ang pagkain sa silid. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumibot. Adobo po, sagot ni Alona. Nakangiti. Paborito po naming mga Pilipino. Tinitigan siya ni Liam ng matagal na tila nag-aalangan. Ngunit sa huli, kinuha nito ang tinidor. Sa unang kagat, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon ang kanyang tipikal na pagkain, ngunit may isang bagay sa lasa nito na naghatid sa kanya pabalik sa isang mas simple, mas maligayang panahon. Ang lola ko, mahilig magluto ng adobo. Sabi ni Liam, ang boses niya ay halos pabulong. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Alona ang isang pahiwatig ng kanyang nakaraan na hindi puno ng sakit. Nagulat si Alona. May lola po kayo? Tanong niya. Sinasamantala ang pagkakataon para magtanong pa. Tumango si Liam. Siya ang nag-iisang tao na hindi ko naramdaman na gusto akong gamitin. Siya lang ang nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, hindi niya nakita ang mayamang amo na nakaupo sa kanyang harapan. Ang nakita niya ay ang isang sugatan at nag-iisa na bata na naghahanap ng koneksyon. Isang gabi, habang naglalakad si Alona sa pasilyo, pagkatapos ng kanilang sesyon, tumunog ang kanyang telepono, si Dalisay. Kamusta, Bes? Kumusta ka na dyan? Okay ka pa ba? Nag-aalalang tanong ni Dalisay. Okay lang ako, Dalisay. Sagot ni Alona. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Nakaka-survive. Nakakapagpadala na ako ng pera. Ang importante ay magaling na si Inay. Pero, ang boses mo, Alona, sabi ni Dalisay, parang may iba. Parang may nakita kang hindi mo naman hinahanap. Parang may nahanap kang iba maliban sa pera. Anong nangyayari dyan? Natigilan si Alona. Tama si Dalisay. May iba. May kakaiba. Ang pakiramdam na yon ay isang bagong timpla ng pag-asa at pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang tatawagin dito. Ngunit alam niyang nagbabago ang isang bagay. Pagbalik niya sa silid niya, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay may bakas pa rin ng pagod. Ngunit meron ng isang bagong ningning. Hindi na siya ang babaeng puno ng takot at desperasyon. Nagiging isang Alona siya na mas malakas, mas matatag, at mas may pag-asa. Biglang tumunog ang intercom. Boses ni Liam. Mrs. Salazar, may medication. Dali-daling lumabas si Alona. Pagdating niya sa silid ni Liam, nakita niya ito na nakahiga sa kama, namimilipit sa sakit. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang pawis ay umaagos sa kanyang noo. Ang gamot niya ay nasa ibabaw ng mesa, ngunit hindi niya maabot. Sir Liam, sigaw ni Alona. Mabilis siyang tumakbo sa tabi nito. Inabot niya ang gamot at agad na binigyan ng tubig. Nanginginig ang mga kamay ni Liam habang iniinom ang gamot. Napahawak siya sa kamay ni Alona, mahigpit na mahigpit. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya, puno ng matinding sakit at pagkabalisa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at panunukso ay naglaho. Ang nakita ni Alona ay isang taong nagdurusa, isang taong kailangan ng tulong.
At sa pagkakataong ito, hindi niya lang ginawa ang trabaho niya. Nandoon siya bilang isang tao, para sa isang tao. Hinawakan niya ang kamay ni Liam, hindi bilang isang caregiver, kundi bilang isang kapwa-tao na nagbibigay ng lakas. Hinayaan niya itong hawakan ng kanyang kamay at nanatili siya doon, hindi gumalaw, hanggang sa dahan-dahang humina ang paghinga nito at tuluyang makatulog. Mula sa gabing iyon, may nagbago. Hindi na lang basta kasunduan ang nagbubuklod kina Alona at Liam. Nagsimula ng humakbang sila patungo sa isang teritoryong hindi nila inasahan, isang teritoryo ng pag-unawa at pag-aalaga. Sa tuwing nagigising si Liam mula sa matinding pag-atake ng sakit, laging naroon si Alona. Hindi lang siya nagbibigay ng gamot, kundi nagbibigay din ng presensya. Isang presensyang hindi nang huhusga, kundi nakikinig. Isang presensyang nagpapaalala kay Liam na hindi siya nag-iisa. Nagsimula nang lumalim ang mga kwento ni Liam. Hindi na lang ito puro tungkol sa negosyo o sa mga laruan. Nagsimula siyang magbahagi ng mga tunay na damdamin, mga alaala na matagal na niyang ibinaon sa kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo si Alona sa tabi ng kanyang kama, nagsimula si Liam na magkwento tungkol sa kanyang ina. Ang aking ina, siya ang nag-iisang tao na hindi ko kailangang magpanggap. Sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan. Tila nakikita ang mukha ng kanyang ina sa mga anino. Siya ang nagturo sa akin ng musika. Siya ang nagturo sa akin kung paano magpahalaga sa ganda ng sining. Ngunit nawala siya ng maaga. At kasama niya, nawala rin ang lahat ng pagiging makatao ko. Habang nakikinig si Alona, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Naintindihan niya ang sakit ng pagkawala. Naintindihan niya ang pag-iisa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya't ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kamay ni Liam. Isang simpleng hawak na tila nagbibigay ng init sa malamig na mundo nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magkaroon ng mga normal na sandali. Minsan, pinili ni Liam na manood sila ng lumang pelikula, isang comedy film na napapanood lang sa mga lumang sinehan. Sa simula, walang imik si Liam. Ngunit habang tumatagal, isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, isang malalim na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tunog na hindi pa narinig ni Alona sa loob ng mansyon na yon. Isang tunog na nakakahawa. Napangiti rin si Alona, isang tunay at maligayang nangiti. Sa mga sandaling iyon, sila ay hindi isang mayamang amo at isang caregiver, kundi dalawang taong nagtatamasa ng isang simpleng sandali ng kagalakan. Ang ganda po ng tawa ninyo, sir, sabi ni Alona. Hindi niya napigilan ang sarili. Napatigil si Liam sa pagtawa. Bahagya itong namula. Isang pahiwatig ng pagkapahiya. Matagal na akong hindi tumatawa ng ganyan. Bulong niya, tila nagtataka sa kanyang sarili. Ang mga sandaling iyon ay nagpapakita kay Alona na si Liam ay hindi lang isang masamang tao. Siya ay isang taong sugatan, isang taong kailangan ng pag-unawa, hindi ng paghusga. At sa pagkakita niya sa tunay na Liam, nagsimula si Alona na makaramdam ng isang kakaibang emosyon. Isang emosyon na hindi dapat magkaroon ng lugar sa kanilang kontrata. Isang hapon, habang naglalakad si Alona sa hardin ng mansyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Dalisay. Alona Bes, kamusta ka na? Medyo matagal ka na kasing hindi nagkukwento tungkol sa amo mo eh. Sabi ni Dalisay, may halong pagkausyoso. Pero ang boses mo, parang iba. Parang mas masaya, hindi ka na laging malungkot. Nagkakagusto ka na ba sa amo mo? Nagulat si Alona. Bahagya siyang namula. Ano ka ba naman, Dalisay? Anong pinagsasasabi mo? Sabi niya, pilit na tumatawa. Siyempre hindi. Trabaho lang to. Eh bakit parang may nagbago? Pilit ni Dalisay. Parang ang gumaan ng pakiramdam mo. Para kang nakahanap ng pag-asa na hindi lang sa pera nanggagaling.
Ano ba talagang nangyayari dyan, Alona? Natigilan si Alona. Hindi niya masagot ang tanong ni Dalisay. Totoo, may nagbago. Ang pakiramdam na nakukuha niya sa pagiging tagapakinig ni Liam ay nagbigay sa kanya ng ibang uri ng kasiyahan. Isang kasiyahang mas malalim kaysa sa saya ng pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Nagkaroon siya ng purpose na higit pa sa pagiging tagapagbigay. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa loob. Nakita niya si Liam na nakatulog sa kanyang wheelchair. Hawak pa rin ang isang lumang libro. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mukha nito. Wala na ang kapaitan. Ang nakita niya ay isang pagod na mukha. Isang mukha na puno ng mga bakas ng kanyang nakaraan. Inayos niya ang kumot na nakapatong sa mga binti ni Liam. Hinawakan niya ang pisngi nito bahagya. May isang emosyon na kumakawala sa kanyang puso. Hindi pagmamahal sa paraan ng isang kasintahan, kundi isang malalim na pag-aalaga, isang awa, at isang pag-unawa. Nais niyang pagalingin ang sakit nito, hindi lang ang pisikal, kundi pati na rin ang sakit sa kanyang kaluluwa. Liam, bulong niya. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, hindi ang sir na nakasanayan niya. Sana ay magkaroon ka ng kapayapaan. Bumalik siya sa kanyang kama, ngunit hindi na siya nakatulog kaagad. Ang tanong ni Dalisay ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagkakagusto ba siya kay Liam? Hindi. Imposible. Ngunit ang koneksyon na nabubuo sa pagitan nila ay hindi niya maipaliwanag. Ito ay higit pa sa trabaho. Ito ay higit pa sa pera. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumayo si Liam mula sa kanyang pagkakahiga. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tila gising na gising. Alona, tawag nito. Ang kanyang boses ay malinaw. Kung wala ako ng lahat ng ito, wala akong yaman, wala akong mansyon, mananatili ka pa ba sa tabi ko? Ang tanong ni Liam ay tila isang malakas na tunog sa katahimikan ng silid. Diretsong nakatingin ang kanyang mga mata kay Alona, naghihintay ng kasagutan. Hindi yon isang tanong na may simpleng oo o hindi. Ito ay isang tanong na sumusukat sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Napatingin si Alona sa mga mata ni Liam. Sa sandaling iyon, ang nakita niya ay hindi ang mapanuksong amo, kundi isang sugatan at nag-aalinlangan na kaluluwa na naghahanap ng katotohanan, ng kasiguraduhan. Hindi niya kinailangang pag-isipan ang sagot. Ang sagot ay nasa kanyang puso na. Opo, sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. Mananatili po ako, Ginoong Liam. Hindi po ako nanatili dahil sa pera ninyo. Nandito po ako dahil sa inyo. Nagulat si Liam. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Hindi niya inaasahan na mayroon pang taong kayang tumingin sa kanya nang walang halong paghatol, nang walang halong interes sa kanyang yaman. Dahil sa mga salitang yon, tila may bumagsak na pader sa loob ni Liam. Isang pader na matagal na niyang itinayo upang protektahan ang sarili mula sa sakit ng nakaraan. Humugot siya ng malalim na hininga at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding kalungkutan. Kung ganoon, simula ni Liam, ang boses niya ay basag at puno ng matinding emosyon. Meron akong huling kwento na dapat mong marinig, Alona. Ang kwento kung bakit ako naging ganito. Nakinig si Alona ng tahimik. Nagsimula si Liam na magkwento tungkol kay Cassandra, ang kanyang dating kasintahan. Ang pagmamahalan nila ay tila perpekto. Pinaplano na nila ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kasal. Ngunit isang araw, ang lahat ay nagbago. Nalaman ko na mayroon akong sakit, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Isang malubhang sakit na unti-unting kikitil sa aking buhay. Pagkatapos ng diagnosis,
Akala ko ay sasamahan ako ni Cassandra. Akala ko ay siya ang magiging lakas ko. Ngumiti si Liam, isang mapaklang na ngiti. Ngunit nagkamali ako, Alona. Isang linggo matapos kong sabihin sa kanya ang tungkol sa aking sakit, nakita ko siya kasama ang ibang lalaki, isang mas mayaman na lalaki, at iniwan niya ako. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Liam, isang luha na matagal na niyang pinipigilan. Sinabi niya sa akin na hindi ako isang magandang investment para sa kanyang kinabukasan. Ang lahat ng pagmamahal na akala ko ay totoo, ang lahat ng katapatan na pinaniniwalaan ko ay isang kasinungalingan lamang. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Alona ang lahat. Naintindihan niya kung bakit naging masama si Liam, kung bakit siya naging mapangutya, kung bakit niya pinaniniwalaan na ang lahat ng bagay ay may presyo. Ang sakit ng pagtataksil ay nagpabago sa kanya. Hindi na nagsalita si Alona. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Liam. Umupo siya sa tabi ng kanyang wheelchair at hinawakan ng kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang pagkilos ay hindi pinilit, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi po lahat ng tao ay ganoon, Ginoo Liam. Sabi ni Alona, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-unawa. Hindi po lahat ng tao ay nagtataksil. Mayroon pa rin pong kabutihan sa mundong ito. Mayroon pa rin pong tunay na pagmamahal. Tiningnan siya ni Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi niya alam kung paano tumugon. Ang dami ng emosyon na kanyang naramdaman ay tila bumubura sa kanyang pagkatao. Hindi ko alam. Hindi bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ko alam kung paano pa magtiwala. Hindi ninyo po kailangang magtiwala kaagad, sabi ni Alona, mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Hayaan ninyo po akong maging patunay na mayroon pa ring pag-asa. Hayaan ninyo akong manatili, hindi ako aalis. Sa mga sandaling iyon, isang kapayapaan ang bumalot sa silid. Hindi yun ang kapayapaan na dulot ng yaman o kapangyarihan, kundi ang kapayapaan na dulot ng pag-unawa at koneksyon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Liam na mayroon siyang kasama. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Biglang namutla ang mukha ni Liam. Ang kanyang paghinga ay nilalabored. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Alona. Ang sakit ay tila tumatagos sa kanyang mga buto. Alona, hirap niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang gamot ko. Dali-daling kinuha ni Alona ang gamot sa bedside table. Ngunit bago pa niya maibigay kay Liam, napansin niya ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang sakit ay nagiging pagkablangko. Ang kanyang mga labi ay nangingitim. Narinig niya ang malakas na tunog ng intercom. Mabilis siyang sinagot ng matandang mayordoma. Miss Salazar, nasa labas na po ang doktor ni Sir Liam. Biglang humina raw po ang pulso niya. Pinapapunta po kayo kaagad. Napatingin si Alona kay Liam, na ngayon ay halos hindi na humihinga. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Ito na. Ito na ang kinakatakutan niya. Ang oras na nilalabanan niya. Pumasok ang doktor sa silid na may kasamang dalawang nurse. Nagmadali silang lapitan si Liam. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Sinimulan nilang suriin ang kanyang vital signs. His heart rate is dangerously low, sabi ng isang nurse. Ang doktor, isang matandang lalaki na may malalim na mga mata, ay tumingin kay Alona. Ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Salazar, nagawa mo ang lahat ng makakakaya mo. Ngunit sa tingin ko, kailangan mo nang maghanda. Natigilan si Alona. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Inabot niya ang kamay ni Liam. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha nito. Ang kanyang hininga ay napakabagal na. He only has a few days left, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay malumanay.
Maybe even less than that. Isang lamig ang gumapang sa buong katawan ni Alona. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng koneksyon na nabuo nila ay tila mawawala na. Ang mga salita ng doktor ay tila mga martilyo na tumatama sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. He only has a few days left. Ang bawat hininga ni Liam ay tila isang paalala na ang lahat ng kanilang nabuo ay nagmamadali ng magtapos. Napahawak ng mahigpit si Alona sa kamay ni Liam. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha nito. Wala na ang kapaitan sa mga mata nito. Napalitan na ng isang mapayapang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Naramdaman ni Alona ang lamig sa kanyang mga daliri. Ang malambot na kutis ni Liam ay unti-unti nang lumalamig. Ito na ang katapusan ng kanilang kakaibang paglalakbay. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang transaksyon, ngunit natapos sa isang koneksyon na hindi niya akalaing posibleng maranasan. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi lang ito para kay Liam, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang pag-asang nakita niya sa mga kwento nito, sa mga ngiti nito, ay tila unti-unting kumukupas kasama ng paghina ng pulso nito. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na maramdaman ang takot. Ang lahat ng emosyon ay tila tumigas sa kanyang dibdib. Pindutin niya ang answer. At sa kabilang linya, isang napakalakas na hagulgol ang kanyang narinig. Alona. Alona. Hindi ko na alam ang gagawin. Humahagulgol na, sabi ni Dalisay. Ang boses nito ay basag na basag. Dumating sila. Ang mga tao ni Don Ricardo. Pinaalis na kami. Susunugin daw nila ang bahay kung hindi kami makaalis ngayon din. Napatulala si Alona. Ang telepono ay muntik na niyang mabitawan. Ang kanyang mga tainga ay tila nag-iingay. Susunugin ang bahay. Pinaalis, Don Ricardo. Ang mga salitang yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan na tila naghahalo sa bawat paghina ng pulso ni Liam. Ang kanyang ina, ang tahanan nila, ang lahat ng kanyang sakripisyo. Wala kaming mapupuntahan, Alona. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang boses ay puno ng matinding desperasyon. Si Inay, dinala ko sa kapitbahay. Nahihirapan na naman siyang huminga. Anong gagawin natin, Alona? Anong mangyayari sa amin? Napapikit si Alona. Ang sakit na naramdaman niya ay tila bumalik ng doble. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang paglaban, ay tila nawala ng saysay. Wala siyang pera. Wala na siyang pag-asa. Nawala na ang kanyang amo. Nawala na rin ang kanyang tahanan. Inilapag niya ang telepono sa kanyang tabi. Hindi na nakikinig sa mga hagulgol ni Dalisay. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Liam, na ngayon ay halos hindi na humihinga. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ginoo Liam, bulong niya. Ang kanyang boses ay walang laman. Ang lahat ng pinaglaban ko, ang lahat ng sinakripisyo ko, nawala na. Naramdaman niya ang isang butas sa kanyang dibdib. Isang malaking butas na tila lumalamon sa lahat ng kanyang pagkatao. Ang pangarap na kanyang binuo, ang pangarap na mailigtas ang kanyang pamilya, ay tila gumuho na. Ang doktor at ang mga nurse ay tahimik na lumabas ng silid, nag-iwan ng isang nakakabininging katahimikan. Hindi sila nagawang harapin ni Alona. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Liam at ang tunog ng kanyang sariling puso na kumakabog ng napakabagal. Hindi siya umalis sa tabi ni Liam. Ginugol niya ang oras sa pagmamasid sa mukha nito, sa paghawak sa kanyang kamay. Sa bawat oras na lumipas, lalong lumalamig ang kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, ngunit ang tingin nito ay malayo. Tila nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ni Alona. "Huwag po muna kayong bumitaw," bulong ni Alona. Ang kanyang boses ay basag. "Kailangan ko po kayo. Kailangan ko po ang inyong tulong.
para sa akin, para sa kanila. Ngunit wala ng tugon. Ang kanyang paghinga ay lalong humina, lalong bumagal. Ang mga alaala ng kanyang ina, ng kanilang bahay, ng kanyang mga pangarap ay tila isang pelikula na nagpe-play sa kanyang isipan. Ang lahat ng iyon ay nagpapalabas ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nawala na. Hinakawan niya ng mahigpit ang kamay ni Liam. Tila ito na lamang ang kanyang kaisa-isang huling tangkapan sa mundong ito na tila lumulubog. Hinayaan niya ang mga luha na umagos sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim at ang mga ilaw ng Dubai ay kumikinang sa labas ng bintana. Naramdaman ni Alona ang huling pagtibok ng puso ni Liam. Ang kanyang kamay ay biglang namanhid. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napikit. Sa loob ng ilang sandali, ang silid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Walang galaw, walang hininga. Tanging ang tunog ng kanyang sariling pag-iyak ang narinig niya. Ngunit bago tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa si Alona, dahan-dahang idinilat ni Liam ang kanyang mga mata. Mahina, halos hindi na marinig, ngunit malinaw ang boses niya. Alona, tawag nito. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kanya. May isa pa akong kwento, dapat mong marinig. Ang boses ni Liam, mahina at halos pabulong, ay tila isang himala. Sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang pahiwatig ng liwanag. Kumapit si Alona sa bawat salitang lumalabas sa mga labi nito. Pilit na pinipigil ang kanyang paghinga. Alona, ulit ni Liam. Ang kanyang tingin ay nakapako sa mga mata ng dalaga, puno ng matinding sinseridad at isang kakaibang kapayapaan. Ang huling kwento na ito ay hindi tungkol sa nakaraan ko. Ito ay tungkol sa'yo. Nagulat si Alona. Hindi niya inaasahan ito. Akala ko, ang lahat ng bagay ay may presyo. Pagpapatuloy ni Liam, ang kanyang hininga ay lalong humina. Akala ko, ang mga tao ay kayang bilhin. Ngunit ikaw ang nagpatunay sa akin na nagkakamali ako. Naramdaman ni Alona ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-unawa. Binigyan mo ako ng koneksyon, sabi ni Liam. Ang kanyang tinig ay nag-aalangan, ngunit puno ng damdamin. Binigyan mo ako ng tainga na nakinig ng walang paghuhusga. Binigyan mo ako ng dahilan para muling magtiwala. Binigyan mo ako ng kapayapaan, Alona. Isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ko. Ginapang ni Alona ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Liam, na ngayon ay halos kasing lamig na ng yelo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ito na. Ito ang huling mga sandali nila. Dahil sa'yo, pagpapatuloy ni Liam, ang kanyang boses ay lalong humina. Kaya kong umalis ng payapa. Ang kwento, ang pinakamagandang kwento ng aking buhay ay ang pagdating mo. Napaiyak si Alona. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa sakit ng pamamaalam, ngunit kasabay niyon ay naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Siya ang dahilan ng kapayapaan ni Liam. Patawad, bulong ni Liam. Ang kanyang hininga ay halos wala na. Patawad sa lahat ng panunukso ko, ang lahat ng ginawa ko noon. Umiling si Alona. Okay na po, Ginoo Liam. Naiintindihan ko na po. Salamat, Alona, sabi ni Liam. Isang bahagyang ang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang bagay na malayo. Isang bagay na maganda. At pagkatapos,
Dahan-dahang napikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay tuluyang tumigil. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Walang tunog, walang galaw. Ang kamay ni Liam, na hawak-hawak ni Alona, ay lumuwag. Ang kanyang pulso ay tuluyang nawala. Naiwan si Alona na mag-isa sa silid. Hawak ang kamay ng isang lalaking ngayon ay tahimik na. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay, mainit at maalat. Ang sakit ng pamamaalam ay matindi, ngunit kasabay niyon ay naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Si Liam ay malaya na. Malaya na mula sa kanyang sakit, mula sa kanyang kapaitan. At siya, Alona, ay naging bahagi ng pagpapalaya na iyon. Ilang minuto siyang nanatili doon, yakap-yakap ang kamay ni Liam, binabalikan ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang mga kwento nito, ang mga tawa nito, ang mga pahiwatig ng pag-asa na kanyang ibinigay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya, kung saan siya pupunta. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang pagtatapos ng paghihirap ni Liam. Dahan-dahan, bumitaw si Alona sa kamay ni Liam. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Tinakpan niya ang mukha ni Liam ng kumot. Isang huling tanda ng paggalang at pagmamahal. Pagkatapos, lumabas siya ng silid. Ang mansyon ay tahimik pa rin, ngunit ang katahimikan na yon ay iba na. Hindi na ito katahimikan ng pag-iisa, kundi katahimikan ng pamamaalam. Kinabukasan, isang abogadong nagngangalang Mr. Ramirez ang dumating sa mansyon. Isang matanda at seryosong lalaki, may dalang isang makapal na sobre. Miss Salazar, sabi niya, ang boses niya ay malumanay. Pinatawag po ako ni Sir Liam. May ipinapahanda po siyang dokumento para sa inyo. Napakunot ang noon ni Alona, hindi niya maintindihan. Inabot ni Mr. Ramirez kay Alona ang isang nakasilyong sobre. Ito po ay isang personal na liham mula kay Sir Liam. Gusto niya po na basahin ninyo ito ng mag-isa. Pagkatapos, kinuha ni Mr. Ramirez ang isang makapal na folder. At ito naman po ang last will and testament ni Mr. Liam Valerio. Binago niya po ito ilang linggo na ang nakakaraan. Binago? Nagtatakang tanong ni Alona. Tumango si Mr. Ramirez. Opo. At ikaw po, Miss Salazar, ang kaisa-isang tagapagmana ng kanyang buong yaman. Kasama na po ang mansyon na ito, ang kanyang mga ari-arian, at ang lahat ng kanyang mga negosyo. Ito po ang kanyang huling kahilingan. Natigilan si Alona. Ang sobre sa kanyang kamay ay tila bumigat. Ang mga salita ni Mr. Ramirez ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan. Bakit? Ngunit sa mga sandaling iyon, sa kanyang puso, isang kakaibang pakiramdam ang lumabas. Isang pakiramdam na hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay higit pa sa yaman. Ito ay ang patunay na ang kanyang kasunduan kay Liam ay nagdala ng pagbabago. Hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa huling mga araw ng isang taong nag-iisa. Nakatitig si Alona sa selyadong sobre sa kanyang kamay. Ang mga salita ni Mr. Ramirez ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kayamanan ni Liam Valerio sa kanya. Ang ideya ay napakalaki, napakalayo sa kanyang dati ng buhay. Ngunit higit sa lahat, ang tanong na, bakit? Ay nanatili sa kanyang isipan. Dahan-dahan, binuksan niya ang sobre. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa mga nakasulat na salita, na tila binibigkas ng boses ni Liam sa kanyang isipan. Mahal kong Alona, basag ang kanyang boses sa kanyang isip. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Marahil ay nalilito ka. Marahil ay galit ka pa rin sa akin sa kung paano kita trinato sa simula. Ngunit umaasa ako na sa huling mga araw natin, naintindihan mo ang aking puso. Hindi ko kailanman inakala na mayroon pang taong kayang magbigay ng pag-asa sa akin. Akala ko, ang lahat ay may presyo,
at ang puso ko ay tuluyan ng nasira. Ngunit dumating ka. Binigyan mo ako ng iyong oras, ng iyong tainga, ng iyong pag-unawa. At sa paggawa mo noon, binigyan mo ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan, kapayapaan. Ang yaman na ito, Alona, ay hindi isang bayad para sa iyong serbisyo. Hindi ito bayad para sa iyong dignidad na sinubukan kong bilhin. Ito ay isang regalo. Isang regalo para sa isang babaeng nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling makakita ng kabutihan sa mundo. Isang regalo para sa isang babaeng nagligtas sa aking kaluluwa. Gamitin mo ito upang mabuo ang buhay na karapat-dapat ka. Gamitin mo ito upang alagaan ang iyong pamilya. Nang hindi isinasakripisyo ang iyong sarili, maging malaya ka, Alona. Maging masaya ka. Ito ang huling hiling ko. Salamat, Alona. Salamat sa lahat. Naramdaman ni Alona ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay halo-halo. Kalungkutan para sa isang nawalang kaluluwa, ngunit kasabay niyon ay isang matinding pasasalamat at isang bagong pag-asa. Hindi ito isang transaksyon, ito ay isang pagpapala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang tinupi ang liham. Tiningnan niya si Mr. Ramirez. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Ano po ang mga susunod na hakbang, Mr. Ramirez? Tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay matatag. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Alona ang kanyang oras sa pakikipag-ugnayan kay Mr. Ramirez. Pinag-aralan niya ang mga papeles, naintindihan ang mga detalye ng mana. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang kanyang pagkatao. Hindi na siya ang babaeng puno ng takot at kawalang pag-asa. Siya ay si Alona Salazar, ang babaeng may dignidad, ang babaeng may layunin. Nagdesisyon siya. Hindi niya ibebenta ang mansyon. Hindi niya ibebenta ang mga negosyo ni Liam. Sa halip, gagamitin niya ang mga ito upang makatulong sa mas maraming tao. Ito ang paraan niya para ipagpatuloy ang alaala ni Liam, ang patunay na ang kabutihan ay umiiral pa rin sa mundo. Ang unang pinuntahan niya ay ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang messages at nakita ang ilang missed calls mula kay Dalisay at Tita Marisol. Huminga siya ng malalim at nag-dial ng numero ni Dalisay. Pagkasagot ni Dalisay, isang maikling katahimikan ang namayani. Alona? Ang boses ni Dalisay, puno ng pag-aalinlangan. Ikaw nga ba yan? Kamusta ka na? Okay ka lang ba? Okay na ako, Dalisay, sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan na hindi niya inasahan. At mas magiging okay na tayo? Nakauwi na si Inay sa bahay? Oo, pero wala na tayong bahay, Alna. Malungkot na sabi ni Dalisay. Nasa bahay kami ngayon ng kapitbahay. Nagbabanta na ang mga kolektor. Ang laki na ng problema natin. Ngumiti si Alona. Isang tunay at maligayang ngiti. Huwag kang mag-alala, Dalisay. Malulutas na ang lahat. Lahat ng problema natin ay tapos na. Narinig mo ba ako? Tapos na. Natahimik si Dalisay. Anong ibig mong sabihin? Basta, sabi ni Alona. Mag-empake na kayo. Malapit na akong umuwi. At pag-uwi ko, magsisimula tayo ng panibagong buhay. Isang buhay na mas maganda kaysa sa pinangarap natin. Ang kanyang tono ay puno ng kasiguraduhan. Hindi ito isang pangarap. Ito ay isang katotohanan. Pagkatapos ng tawag, binaba ni Alona ang telepono. Tiningnan niya ang mansyon na ngayon ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang simbolo ng bagong simula. Naglakad siya patungo sa bintana. Tiningnan ang mga ilaw ng Dubai sa malayo. Ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang paghihirap ay tila isang malayo ng alaala.
Isang linggo pagkatapos nito, sa ilalim ng gabing binabalot ng mga bituin, nakasakay si Alona sa isang eroplanong pabalik sa Pilipinas. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tiket. Isang tiket na hindi lang nagdadala sa kanya pabalik sa kanyang pamilya, kundi nagdadala rin sa kanya sa isang bagong kinabukasan na hindi niya inasahan. Hindi na siya babalik sa mansyon. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ang kanyang paglalakbay ay nagtatapos at ang kanyang bagong simula ay naghihintay. Makalipas ang ilang buwan, ang simoy ng hangin sa Baryo Luntiang Pag-asa ay kasing sariwa pa rin ng dati. Ngunit ang kapaligiran ay nagbago na. Kung dati, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, ngayon, mayroon ng bagong ningning. At ang sentro ng pagbabagong yon ay ang bagong bahay ni Alona. Isang simpleng bahay na may 2 palapag, gawa sa konkreto at may maliit na hardin sa harapan. Hindi ito kasing laki ng De Valerio Estate, ngunit ito ay puno ng buhay, ng kulay, at ng pagmamahal. Ito ang pangarap na pinaghirapan niya, ang patunay ng kanyang pagtitiis. Sa loob ng bahay abala si Alona sa pag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Ang kanyang ina, na ngayon ay mas malakas na at malusog, ay nakaupo sa sopa. Pinapanood ang kanyang anak na may ngiti sa mga labi. Si Dalisay naman ay nasa kusina, abala sa pagluluto. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganito, Alona. Sabi ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Ang lahat ng pinaghirapan mo, sulit na sulit. Ngumiti si Alona. Opo, inay. Sulit na sulit. Ang lahat ng utang ay nabayaran na. Ang bahay ay naitayo. At ang pinakamahalaga, ang kanyang ina ay nakatanggap ng pinakamahusay na paggamot at ngayon ay malakas na. Ang sakit ng nakaraan ay tila unti-unting nabububura ng mga bagong alaala ng kaligayahan. Isang hapon, habang umiinom sila ng kape sa beranda, may kumatok sa gate. Si Tita Marisol. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng dati nitong pagkaseryoso. Ngunit may halong pagkabigla nang makita ang bagong bahay. Alona, sabi ni Tita Marisol, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Totoo nga ang sinasabi nila. Ang laki ng ipinagbago niyo. Tumayo si Alona at hinarap ang kanyang tiyahin. Hindi na siya ang Alona na takot sa panunumbat. Hindi na siya ang Alona na nagpapalamon sa takot. Siya ay Alona, isang babaeng matatag at may paninindigan. Magandang hapon po, tita, sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay kalmado. May kailangan po ba kayo? Napatingin si Tita Marisol sa kanya na tila nagulat sa pagbabago nito. Ang totoo niyan, Alona, humihingi sana ako ng kaunting tulong. May utang na naman kasi ako. Ngumiti si Alona. Alam ko po ang pakiramdam niyan, tita. Ngayon, kami na ang tumutulong. Bibigyan ko po kayo ng tulong, tita. Ngunit may kondisyon. Napakunot ang noo ni Tita Marisol. Ang kondisyon po ay, pagpapatuloy ni Alona, hindi na po kayo mangungutang sa mga taong yon. At hihinto na po kayo sa panunumbat sa amin. Ang tulong na ibibigay ko po ay para sa inyong pagbabago, hindi para sa inyong bisyo. Nagulat si Tita Marisol. Hindi ito ang inaasahan niya. Ngunit sa huli, tumango ito. Sige, Alona. Sige. Binigyan ni Alona si Tita Marisol ng amanan na pera-papera upang mabayaran ang kanyang mga utang at magsimulang muli. Ngunit kasama ng pera ay ang isang paalala na ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Sa huling bahagi ng araw, naglakad si Alona patungo sa dalampasigan, ang lugar na laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, isang walang katapusang awit ng buhay. Tiningnan niya ang walang katapusang dagat. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat.
Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagdala sa kanya rito. Isang lugar kung saan siya ay malaya, kung saan siya ay buo. Salamat, Liam. Bulong niya sa hangin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Salamat sa lahat. Ngayon, ako ay malaya. At dahil sa iyo, mayroon akong pag-asa. Mga minamahal naming tagapakinig, narinig ninyo ang kwento ni Alona Salazar, isang babaeng pinili ang dignidad higit sa lahat. Ang kwento niya ay paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat ng yaman, kundi ng kanyang kakayahang manindigan, magmahal, at magpatawad. Sa bawat pagsubok, natutunan nating ang pag-asa ay laging naroon. Kahit sa huling hininga, ang pagmamahal at pag-unawa, ang pinakamahalagang kayamanan na maibibigay natin, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pakikinig sa aming kwento. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at nagpahaplos sa inyong puso. Anong bahagi po ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? Anong aral po ang inyong napulot? At anong uri ng kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.